Hello mga Spooky Dolls! So, advance Happy New Year! Konting-konting araw na lang po at magbabagong taon na 2025. So, ito nga po ang ating ika-29th na gabi para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay mula po nung first day hanggang nga po ngayon. Konti na lang, 2 araw na lang and then makukumpleto na po natin yung 31 days. But anyway, start na po natin basahin ang ating story para po sa gabing ito. Ang swerte mo naman, Dayan. Nakapasok ka kaagad sa St. Rose Hospital. Bati ni Oscar habang inaayos yung PRC card sa kanyang wallet. Ngumiti lang siya at niyaya na si Oscar na umuwi. Kinagabihan ng unang duty niya sa ospital. Namangha siya sa pagka-high-tech nang makita niya ang bawat nurse station na may CCTV camera at emergency signaling units. Kahit na nakaupo lang siya, pwede niyang i-monitor ang mga pasyente sa kanyang computer. Tinawag siya ng kanyang supervisor na si Ate Ana at sinama sa pag-rounds. Matapos mag-rounds, nagpaalam na si Ate Ana. Pumunta muna siya sa supervisor's office at kung may problema, tawagan na lang siya. Nagumpisa na si Dayan sa paggawa ng patient's report para hindi siya antukin nang biglang Hello? Kinakabahan at habol hininga niyang nilingon at nagmamayari ng boses na yon. Pero wala namang tao. Nagsisimula na siya makaramdam ng takot nang biglang may lumitaw sa harapan niya. Si Derek lang pala, ang kasamahan niyang nurse aide. Derek naman! Huwag mo naman akong tinatakot ng ganyan! Reklamo ni Dayan. Pasensya ka na, Dayan. Napansin ko kasing inaantok ka na, kaya ginulit kita para magising ka. Natatawa na sabi ni Derek. Hinampas niya sa likod si Derek na napakalayo naman ang itsura sa tunay na Derek Ramsey. Payat at clean cut ang kanyang buhok. May salamin na parang nerd ang itsura na laging babad sa computer shop. Buti na lang, cute at palangiti, kaya agad naman na naging kaibigan ng dalaga noong orientation at nagkataon naman na magka-ship pa sila. Alam mo na ba yung kwento dito sa ospital? Biglang tanong ni Derek sa kanya. Ha? Anong kwento? Sagot ni Dayan. Parang yung pelikula nila Ann Curtis at Marvin Agustin. Sabay kindat ni Derek kay Dayan. Hay nako, wag mo nga akong paandaran, Derek. Sabi ni Dayan, saka tinalikuran yung binata. Kahit na tinalikuran na, nagpatuloy pa rin sa pagkukwento itong si Derek. Bagong tayo pa lang tong public hospital na to noon, pero agad nang pinagamit ng munisipyo ang 2 palapag nito. Mali pa nga yung location kasi daanan ng malalaking truck yung highway dahil malapit tayo sa may EPSA. Sabi kasi ni Mayor, kailangan magamit ng structure dahil mag-e-eleksyon na noon. Nung minsan daw, may nurse na nag-rounds ang biglang nawala sa sarili at tumalon sa bintana ng 2nd floor. Saktong may truck na dumadaan, kaya yun, tumama siya sa harapan at agad siyang namatay. Kwento pa ni Derek. Sus naman, Derek, obvious naman ang urban legend yan. Wala man lang fear factor. Sumbat ni Dayan. Kinuha na lang niya yung mga charts at nagsalansan sa kahon. O eto pa, nung sumunod na taon, may nurse rin na nagtatakbo sa labas ng ospital nang walang dahilan. Nasagasaan din siya ng truck pero himala dahil nabuhay pa siya. Pero nadalhin ito sa ER, napansin nilang nangingitim yung kanyang mga mata at kamay na inakala ng mga doktor, hematoma lang. Nung lalagay na siya ng dextrose, biglang nagmala sa dako daw yung itsura nito. Dinuruan yung mga doktor at kumuha ng gunting saka sinaksak sa kanyang mga mata at sa dibdib. Pagpapatuloy ni Derek sa pagkukwento. Sa pagkakataong ito, hinarap na siya ni Dayan at sinabing hindi naman nakakatakot yung kwento ng binata. Parang ordinaryong aksidente lang. Halos 1 buwan na yung nakakalipas at maayos naman ang pamamalagi niya dun sa ospital. Maraming pasyente ang natutuwa sa tandem nila ni Derek. Marami na rin na nagpalipat ng shift gaya ng 2 nurse na sila Heather at Kylie. Nurse aide na si Bong
at ilang mga nursing students pa. Nung misa mag-birthday ang resident doctor na si Genevieve, nagpakain ito sa nurses station nila Diane at Derek. Hanggang sa napagkwentuhan nga nila yung mga kababalagan dun sa ospital. Natuwa naman ito sa kakulitan ni Derek at nagsabi pang marami na rin siyang naririnig at sa katunayan, may na-experience na rin siya. Dahil dito, nagsimula na rin magkwento tong si Jen sa kanyang mga nakaranasan. Ganito yon, may pasyente kaming bata, mga 10 to 11 years old siguro, inadmit bandang mga alas 6 ng gabi. Sabi ng kanyang mga magulang, hirap na daw tong huminga at bumibilis na nga daw yung pintig ng puso. May time rin daw na nakatitig lang yung bata sa kawalan o kaya naman biglang magwawala sa hindi malamang dahilan. Halos araw-araw daw na may pinapatay na hayop mula sa daga hanggang sa pusa. Kaya nila dinala sa ospital yung bata dahil nagkaroon na nga talaga to ng mataas na lagnat. Bigla na lang nangisay at nag-blackout. Nirekomenda ng resident doctor na i-admit muna yung bata upang ipa-CT scan para na rin maobserbahan. So mga alas 2:30 ng madaling araw, nung masign ako na samahan yung resident doctor sa rounds niya. Nagsimula kami sa 4th floor kung nasaan yung ward. Nakita ko nga yung bata na biglang tumakbo mula sa kanyang kwarto at tumalon dun sa bintana. Pati nga yung kanyang mga magulang, masyadong na-shock sa nangyari. Tingnan namin yung bata mula sa bintana at nakita yung nagkalat nitong dugo tsaka basag na yung bungo. Ang mga buto naman nito halos durog na dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakabagsak. Nagdaan pa muna yung ilang segundo bago kami natauhan at saka pinuntahan yung bata. Bakas din sa mukha ng gwardiya yung gulat niya sa mga pangyayari nun. Maya-maya lang, tumayo yung bata na parang walang nangyari at saka dire-diretso naglakad. Hinarang siya ng mga nurses at agad na dinala sa emergency room pero nagsisigaw. Sinabing ayaw niya dun sa ospital at iuwi na lang daw siya. Dahil nga sa walang tigil na pagwawala, nagpa siya na lang yung resident doctor na isedate muna para lang siyang kumalma. Maya-maya, panay yung ring ng telepono at intercom. Pati yung mga guards, nakita ko nagtatakbuhan. Hinarang ng resident doctor yung isang security guard at tinanong kung anong nangyari. Sinabi nito ang lahat ng pasyente sa ward, nagwawala na. Dali-dali kaming tumakbo sa ward at nakitang halos lahat ng mga batang pasyente nagsisipag-iyakan. Yung iba nga'y nagwawala. May isa na pilit na inaayos yung kanyang dextrose hanggang sa nagdugo na nga ito. Isa-isang tiningnan ng mga resident doctors yung charts para mabigyan ng pampakalma yung mga pasyente. Ang ibang pasyente, kinakalmot na yung kanilang mga mukha. Yung iba naman hinuhugot yung IV nila at sinasaksak kung saan-saan. May ilan naman inaumpog ang kanilang mga ulo sa dingding, kinakausap yung sarili at yung isa nagdodrobing sa braso gamit yung IV needle. Habang sinusubukang pakalmahin yung lahat, bigla naman dumating yung head midwife ng nursery at sinabi nga lahat ng babies nagsisipag-iyakan. Pati na sa NICU. Hindi na malaman ng dalawang resident doctors yung gagawin nila. Kaya naman kami mga interns, sinabihan na i-review ng mabilisan yung mga charts at tawagin yung iba pang mga doktor para mabigyan ng sedative yung mga pasyente. Halos lahat naman ng mga pasyente sa ICU biglang nag-flatline. Pero nakikita ng mga nurses na gumagalaw pa, sumisigaw at nagwawala pa nga ang mga ito. Ang isa nga inalis pa yung tubo sa kanyang leeg dahil para ito yung magdugo. Nakita naman ng isang nurse na nililisik yung mga mata nito na parabang sinasaniban. May pasyente rin nakaka-opera lang na inalis yung kanyang mga bandage at kinalas yung tahi upang dukutin yung kanyang bituka para ipakain sa isang nurse na naroon. Hindi pa man kami nangangalahati na pagtawag sa mga doktor ng mga pasyente, biglang tumahimik na lang yung lahat na parabang walang nangyari. Napaupo na lang tuloy kami sa may sahig at napakamot na lang kami ng mga ulo. Yung ibang mga nurses naman nagsimula na magayos ng dextrose, bedding at ilang mga bandages. Hindi namin talaga maintindihan yung nangyari na yun. Nang kinuwento namin to sa management, nag-decide silang magpamisa at muling ipabless tong ospital. Matapos magkwento, tinanong ni Dayan kung may mga pasyente bang nagbigay ng pahayag
sa kung ano sa tingin nila yung nangyari. Nagkwento muli si Jen na may nanay ng isang pasyenteng nakakakita raw ng multo. Ayon sa kanya, may nakita siyang grupo ng mga anino na parang binalutan ng buong ward. Ayon naman sa mga bata, may multo daw na pilit silang hinihikayat na sumama sa kanila. At kapag nagpapakita raw ang mga ito, nangangamoy usok ang paligid kahit wala naman nagsisiga o kaya nagpapausok sa loob ng ospital. Biyernes, huling shift nila Diane at Derek sa 4th floor. Sa susunod na linggo kasi, sa ER na sila maa-assign kaya nag-iipon na sila ng lakas na makayanan yung duty doon. Maya-maya lang, nagpaalam si Derek na pupunta muna sa mini-stop upang bumili ng pagkain. Hindi kasi siya nakapagbaon dahil may sakit ang kanyang mama. Umokay naman si Diane at nagpabili na rin ng clover chips para may makain din siya at hindi makatulog. Narinig niyang tumunog yung elevator at nag-assume siya na si Derek ang sumakay. Nakita niyang umiilaw yung kwarto sa kanan kaya naman agad niyang pinuntahan ng pasyenteng naroon. Pagbalik niya sa kanyang station, may naabutan siyang batang nakaupo. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Tinanong niya yung bata kung saan ba ito nanggaling para maihatid niya pero hindi ito kumikibo o gumagalaw man lang. Narinig niyang bumukas yung elevator kaya naman sinilip niya kung sino yung lalabas mula rito. Nakita niya ang security guard na nilapitan naman siya at sinabing i-check yung CCTV dun sa station nila. Nang matingnan yung CCTV at makitang ayos naman ito, iniradyo niya sa security office na okay na yung camera. Narinig ni Diane na tinatanong na nasa security office ang gwardyang kasama niya kung bakit maraming pasyenteng nasa hallway. Sinilip ng guard ang hallway pero wala namang tao. Nagpaalam na yung guard at sumakay na sa elevator. Kinuha ni Diane yung mga charts para mag-rounds habang wala pa si Derek nang biglang inisip niya baka may nangyari sa elevator kaya naman agad siyang tumawag sa security office upang ipacheck iyon. Sakto naman ang dating ni Derek kaya tumulong na rin ito sa pagbubukas ng elevator. Doon, natagpuan nilang patay ang guard na pinikihin nila ang binaril ang kanyang sarili. Ilang sandali lang, dumating na yung mga pulis para imbestigahan yung mga pangyayari. Pagkaalis nila bago pumutok yung araw, kumuha ng map si Derek at agad na naglinis pa walang pasyente yung makahalata na may namatay doon. Nilagyan din niya ng Sonrox ang tubig at pinanglinis para mawala ng tuluyan ang amoy ng dugo. Bumalik si Derek sa nurse's station at doon natagpuan ang tulalang si Diane. Inisip niya na baka naapektuhan to sa pagbabaril ng security guard sa kanyang sarili. Itinabi niya yung mga ginamit na panlinis nang mapansing may dugo si Diane sa kanyang braso. Nilapitan niya yung dalaga at nakita niya na naghiwa pala ito ng kanyang sarili. Pinigilan niya ito sa ginagawa at agad na kumuha ng gamot at bulak upang gamutin ng mga sugat. Matapos bigyan ng paunang lunas, nagpasya siyang tawagin yung head nurse para magpasamang dadalhin sa ER si Diane upang matahi ang ilang lacerations. Sumakay sila sa elevator pero laking pagtataka nila nang bumakas mula ang pinto at halos kalahating minutong nakalipas bago ito sumara na para bang may sumakay na mga tao. Biglang sumigaw si Diane ng ubo ng lakas at biglang nagwala sa loob. Hinawakan siya ni Derek pero sobrang lakas nito at hindi niya nagawang kontrolin. Habang naka-duty sa ER si Jen, may pamilyar na amoy siyang nalanghap. Dahil doon, naganda na siya ng maraming sedatives at mga tali. Nagdasal siya ng husto kasama yung ibang mga nurses. Nagpasabi na rin na kung may rosary o kung anumang religious articles, ilagay na sa mga bulsa nila. Nang bumukas yung pinto, nakita niya ang akay-akay ni Derek at ng head nurse ang nagwawalang si Diane. Habang dinadala si Diane sa kanyang kama, lahat ng madaanan niyang pasyente, nagwawala at sinasabunutan ng kanilang mga ulo. Hindi nagtagal, ang kinatatakutan ni Jen ay nangyari na. Nagwawala na yung lahat ng pasyente, pati yung mga head sa nursery, nagsabing wala rin tigil sa kakaiyak ang lahat ng mga babies.
Wala rin tigil yung pag-ring ng lahat ng telepono at intercom nila. Pati yung mga security guards tumulong na rin sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Sa sobrang pagkataranta ng lahat, wala ni isang nakapansin na nakalabas na pala ng ER itong si Diane. Na makaabot na siya sa highway, tumayo ito sa gitna at hindi nalintana ang parating na truck. Kahit nasa mabilis na takbo, nagawa pa rin naman makapagpreno ng driver. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, inakala ng mga tao na nadali siya, pero napansin nilang may lalaking nagawa siyang iligtas. Si Derek! Nahimasmasan si Diane at tinanong kung bakit siya nasa labas. Itinayo ni Derek yung dalaga at inalalayang papasok ng ospital. Pagbukas ng pintuan ng ER, kalmado na rin ang lahat. May ibang mga nurses na nagtamo ng sugat, ganon din yung ibang mga pasyente sa ibang mga floor. Kinamot ni Derek ang mga sugat ni Diane at pinayuhan na umuwi na lamang upang makapagpahinga. Nginitiyan ng dalaga yung kaibigan, saka ito niyakap. Nakikita sa refleksyon ng salamin sa ER na nanilisyo yung mga mata ni Derek, kasabay na pagbabago ng anyo ng mukha nito. Okay, so yun na nga po yung story. Medyo parang nagtataka po ako dito sa kwentong ito. Wala man lang paliwanag kung ano bang nangyari, kung bakit nagkakaganon sila dun sa ospital na yun. Ano ba yung kwento, ano bang background ng ospital na yun? Ito ba yung, paano ko masasabihin to? Dating sementeryo, may nangyari ba doon? Yung mga tipong, dati ba tong garrison ng mga Hapon, ng mga panahon ng Hapon, kaya maraming karumal-duman na nangyari doon. Ano ba to? Ano bang meron sa ospital na yun at nakaka-alarma na may mga nagwawala? Kasi parang kung ganun, okay, na para bang nagpapakamatay yung mga tao doon nandoon, yung mga pasyente. Eh, Diyos ko, alisin ko na yung hospital doon. Eh, diba, parang twice na nangyari na may ganung na may nagwawala, biglang parang nawawala sa sarili, parang sinasaniban yung mga pasyente tsaka mga nurses na iba, tsaka mga security guard, may mga nagpapatiwakal pa ni all. Kung ako sa inyo, ay maghanap-hanap na kayo ng bagong lugar kaysa sa hintayin nyo pa na malagas kayo lahat dyan at tsaka either, yun, ikaw yung mapatay o yung kitlin mo yung sarili mong buhay and all. So, nakakatakot talaga. Parang may sa demonyo kasi parang amoy na nasusunog. So, ang naiisip ko lang yung parang asupre, yung sinasabi nila sulfur. So, my God, nakakatakot talaga. But anyway, guys, ang masasabi ko lang dyan, if ever maka-encounter kayo ng ganyan, so hopefully hindi naman, magdasal talaga kayo ng todo-todo. At saka, yun, kung makakalis kayo, umalis na kayo kaagad doon. Ano pa bang hinihintay nyo? Bakit kayo kailangan manatili doon? Anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa story po natin. Tomorrow po ang ating pong 30th ng Kwento Katatakutan sa Pasko. Kita-kits po tayo ulit bukas. And yun, God bless and enjoy po and then Happy New Year. Bye-bye!